That's the number one thing. Believe on the Lord Jesus Christ. John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa puot ng Diyos. So una mong gawin, kung ayaw mong maging parte ng paghuhukom ng Diyos, kailangan mong maniwala kay Kristo Jesus. Sa biblical term, manampalataya ka. Sumampalataya ka sa Panginoon. Believe on the Lord Jesus. Stop trusting yourself. Stop trusting your opinion. Stop trusting your assumption. Stop trusting your tradition. Believe on the Lord Jesus. Ang magliligtas sa iyo ay hindi religious affiliation. Ang magliligtas sa iyo ay hindi yung tradition. Ang magliligtas sa iyo ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kung ayaw mong humarap sa hukuman at galit ng Diyos, maniwala ka sa ating Panginoon. Acts 4:12, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Number 2, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kalakip sa pagsisisi. Acts chapter 2, verse 37, nagtanong ang mga tao kay Pedro, ano ang dapat naming gawin? Verse 38, Acts 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Doon lang ba't nagtatapos? At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Dahil ang sabi sa Mark 16:16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So third, meron tayong 1 minute, manalig kay Kristo. 30 seconds, magsisi. Meron pa tayong ilang seconds, mga kapatid, na tumanggap sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Gusto niyong malaman paano masulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? Manampalataya ka kay Jesus, magsisi ka sa iyong kasalanan, at magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Yun po ang inutos sa atin ng Panginoon. Pero hindi nagtatapos na manampalataya, magsisi at mabautismohan ka lang. Ang sabi sa Acts 19:2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? So hindi pwedeng hanggang baptism lang. Kailangan mong makatanggap ng bautismo ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Bakit tayo kailangan mabautismohan sa tubig at sa Espiritu? Malinaw po ang sabi ni Jesus, John 3:5. Maliban ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok. Makakapasok hindi? Hindi makakapasok ang hindi na ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, mga kapatid. So live your life, do your work, reach your dreams, career and ambition. But just remember, at the end of the day, it's not you and your work. It's not you and your business. It's not you and your career. It's you and God. You will face the throne of God.